napaka-bless po natin dahil tayo alam po natin na tayo nasa ating Panginoon. Ang sabi nga po sa mga awit, ang kadakilaan ng Diyos, kung hari-hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman. Magpasalamat, aking pupurihin, masasalamatan. Siya araw-araw, di ako titigilan magpasalamat, magpakailanman. Dakilang ka, Yahweh, at karapat-dapat na kayo purihin. Kadakilaan mo ay tunay na mahirap na naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay aming pupurihin. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Mga kapatid, sabay-sabay po natin awitin ang banal na tahanan.
puso ko ay magmamahal sa habang panahon. Sabay-sabay po natin kami ng anak mo. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, dahil ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, dakilang tagapagligtas, dakilang magagamot. Ikaw lang ang Panginoon ang aming tatain. Ang iyong pangalan lamang ang aming itataas, Panginoon. Panginoon, muli na naman po kami narito, Panginoon,
humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawa kasalanan, Panginoon. Sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung may mga nasasabi po kami, hindi po kalugod-lugod sa inyo harapan, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. At kung may mga nagagawa po kami mga kasalanan, Panginoon, sinasadya mo po namin o hindi namin sinasadya. Narito po kami, Panginoon, nananalig loob po sa inyo, Panginoon, humihingi po ng kapatawaran, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. At muli na naman po niyo kami dinala dito sa inyong bahay, Panginoon. Para po makinig po, Panginoon, ang inyong mga salita. Panginoon, maraming salamat sa araw-araw ng aming pamumuhay. At lagi niyo po kami ginagabayan. Maging sa amin po bawat pagising po namin, Panginoon, sa bawat umaga, Panginoon. Maraming salamat at binigyan niyo po kami ng bagong umaga, Panginoon. At sa pag-aalaga po sa amin sa buong maghapon at magdamag, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, muli na naman po kami narito, Panginoon, para po makinig po ng inyong salita, Panginoon. Panginoon, gamitin niyo po ang inyong pong tagapagsalita, Panginoon, ang aming po si Pastor Diyos, Panginoon. Itago niyo lamang po, Panginoon, sa inyong lingkuran, Panginoon. Tanging mga salita niyo lamang ang magputawi sa kanyang sasabihin, Panginoon. At buksan po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan para po sa mga salita po niyo, Panginoon. Wala po kami ibang sasabahin, kundi ikaw lang, Panginoon. Ang nag-iisang Diyos ng aming mga buhay, Panginoon. Ito na po ang sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanong po. Conclusion muna. Amen. Tanong po. Yes po. Kamusta ka naman po, Pas? Ha? Kamusta ka naman? Super drain ako. Nakawala ako ng isang gabi. Ano lang, dahil ako. 7:30 na sa araw. Nakapag-lunch ako at 4 o'clock. At hindi talaga siya. Mas the more na na-increase yung trabaho ko. Kaya talagang kanina nasusuka ako sa ano. Yung nasusuka ako sa ano. Sobrang stress at buhay. Tapos yung tayo ko, parang hindi ko alam kung kaya ako mapaling. Kasi ang dami na lang. Kaya, nung pinag natin yung ano, yung pinost natin yung Friday service, na-post ko na siya. So I'm thinking, na-post ko na yung priority. Kasi magkasunod siya parati. Hindi pa pala. Wala namang makakahadlang sa gawain ng ating Panginoon. So sabi nga, bilang isang sundalo ng ating Lord, sa kailangan ng handa, mga kapatid. Hindi kung pag inasign ka, halimbawa, kailangan meron talagang bahala ka natin. Kaya mainam na malaking bagay rin yung parang nag-a-advance rin tayo. So it's a lesson learned, mga kapatid. Talagang sadyang, ano na po, talagang nakikisabay po yung tawag ng trabaho ko talaga. Amen? So, but before that, mga kapatid, let's bow our heads. A short prayer lang po. Hallelujah, hallelujah, we worship you, Lord God. We magnify your name, Panginoon, Father God in heaven, who created heaven and earth. We worship you, Lord God. We magnify, Panginoon. We exalt your name, Panginoon. Dahil yung Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. Blessed is you, house of the Lord, sa ating lahat. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful night na minsan pa, Panginoon, pinagkasama, pinagkatipon mo iyong mga anak para magamit, Lord God, bilang iyong tagapanalangin, Panginoon, bilang iyong prayer warriors sa gawin ito. Maraming salamat, Lord God, for this wonderful opportunity, Lord God, na hindi na ibibigay sa ibang tao, Panginoon, pagkus, Panginoon, kami yung napili mo, Panginoon, for we are your chosen, Panginoon, hallelujah. Thank you ever so much, Lord, for this wonderful opportunity, Lord God, that we can serve you, Lord God, sa pamamagitan, Panginoon, ng prayer meeting, Panginoon. But before that, Lord God, hallelujah, isayaan niyo, Panginoon, na gamitin niyo lang ako, Panginoon, bilang magbabahagi at mag-exhort ng iyong banal na salita sa araw na ito, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon. Itago niyo lang ako sa iyo, Panginoon, nawa kayong makita, Lord God, hindi hadlang, Panginoon, yung kapaturan, hindi hadlang, Lord God, yung kagisihan, dahil naniwala kami, Panginoon, na meron kami commitment sa iyo, Panginoon, na dapat namin sa buhay at panatawanan, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, sa buhay nito, Panginoon, sa hirap na buhay, Panginoon, sa kalakasan, Lord God, sa endurance, Panginoon, hallelujah, sa patient, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na nandiyan ka parati, Panginoon, na hindi ka nawawala sa aming kalagitnaan. Nandiyan ka parati, Panginoon, na handa kami gabayan, tulungan, Panginoon. Every time, Lord God, na kailangan ka namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, for everything, Panginoon, hallelujah. Thank you,
Lord God, for your mercy. Thank you, Lord God, for your love, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, sa mga kapatid na patuloy na nagpapagal sa iyong ubasan, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa buhay nila, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, pagpalago pa silang data, Panginoon. Hallelujah. In 100 folds, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng aspeto ng kanilang pamumuhay, Panginoon. Sa buong aming pamilya, maraming salamat, Lord God. Lord, gabayan kami, Panginoon. And let the Holy Spirit, Lord God, will dwell on this place and manifest, Lord God, sa bawat puso at bawat buhay ng bawat isang Panginoon. Lord God, pinabalik namin, Lord God, ang pinakamataas na papulit pagsamba, pagkakila, and we humble down before you, O God, in your holy throne right now, Panginoon. Lord God, we thank you, we praise you, in this name we pray. Amen. Amen. So lahat naman po tayo nananalangin. Amen. Amen. Lahat tayo alam natin kung paano manalangin. Alam ko, I believe, na yung bawat isa sa atin is nasa na po dito para manalangin. Lalo na po yung nagpapaawit. So may opening prayer po tayo. And even sa Friday service. So I believe na lahat tayo is talagang sa biyaya ng ating Panginoon is na-transform na po tayo. Amen. Na-chase na po tayo gradually from glory to glory. At napakalaking bagay mga kapatid yung itong ginagawa natin lalo sa prayer meeting. Kasi katulad ko na narinig natin parati sa ating mga pastorat that our characters being changed and transformed sa pamamagitan ng prayer meeting mga kapatid. Kasi dito tayo tinuturuan ng tinagay at lumatagok tayo maitinig. At nakikita po natin yon sa mga bawat kapatid na patuloy na nagpapagal na talagang nandun talaga yung commitment nila. Amen? So praise be to God sa buhay niyo mga kapatid. Ngayon ang tanong is, alam nga ba natin talaga kung paano manalangin? Amen? O amen? I believe amen. Sino dito yung hindi nananalangin? Di ba? Ayun po. So, sa gabi nito mga kapatid, sabi nga sa kanyang salita sa Matthew 6:9. Mateo 6:9. This then, kapag nakahabla ako ng kodigo kanina. Amen? This then is how you should pray. Even the Lord Jesus Christ, mga kapatid, ang ating Panginoon, is tinuruan tayong manalangin. And this is how you pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, di ba? Give us today our daily bread and forgive us from our sins. And ganun po yung prayer natin, di ba? Yun po yung prayer. So, ibig sabihin, alam natin yung our Father na yun. The Lord Jesus Christ, ang ating Panginoon, is tinuruan tayo how we should pray, mga kapatid. Amen? So, alam natin kung paano. Kasi kapag tumatayo tayo dito, mga kapatid, na-apply ba natin yung tinatawag na pattern ng Acts? Amen o no amen? Amen. Amen? Even yung pattern ng pray. Yung P for praises, di ba? And thanksgiving po. And then R, ano ba yung R? Repentance. And then yung A, ask. And then yung Y, year. Di ba? So na-apply po natin yan. So the same with Acts, yung adoration, yung confession, yung thanksgiving, and supplication. So, napaka-importante sa ating pananalangin kapag na-assign po tayo dito, and even sa ating mga personal na buhay, dapat na-apply natin yung pattern niya, mga kapatid. Number one, kailangan natin yung adoration natin sa ating Panginoon. We adore God. We honor Him, for He is our sovereign God. Anong pa yung adoration natin, yung pagsamba, pagpuri, kumbaga siya yung itinataas natin. Siya dapat yung mauuna, mga kapatid. Hindi yung mga bagay-bagay na ating mga pinapanalangin. So dapat, number one po yun. At yung pangalawa, kailangan hindi mawawala yung repentance, mga kapatid. Or yung pag-ask ng forgiveness. Kaya kapag nakasign tayo, during the Friday service, napaka-importante po ng prayer, ng opening prayer, mga kapatid. Minsan meron tayong mga kapatid na nakakalimutan yung pag-ask ng forgiveness. Napapansin niyo po minsan yun? Yung parang dire-diretso na lang po sila. Napaka-importante yun kasi kaya nga tayo may tinatawag ng pambungad ng panalangin. At sa gano'n, nagpapakalinis tayo, di ba? We humble down before our Lord. Kasi alam natin that in the past 1 week, nagkakasala tayo, mga kapatid. Nakakagawa tayo mga bagay na hindi kaaya-aya sa isip man, sa salita o sa gawa, mga kapatid. Kaya napaka-importante yung opening prayer natin bago tayo magsimula ng ating praise and worship. Amen? And then sabi sa Mateo 7:7, mga kapatid, ask and it will be given to you, seek and you shall find, knock and the door will be open to you. So, ibig sabihin, mga kapatid, walang bagay na mahirap para sa ating Panginoon. Do you believe on that? Sabi sa Jeremiah 32:27, di ba? Ako si Yahweh na Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay o anumang bagay na mahirap para sa akin. Pero ang gusto ng Lord sa bawat isa sa atin is yung nandun yung faithfulness natin. Nandun yung pagiging dependent natin sa Kanya, mga kapatid. Kasi apart from God,
We can do nothing, mga kapatid. Wala tayong magagawa kung walang Panginoon sa atin. Kaya nga, kapag tayo nananalangin sa ating Panginoon, mga kapatid, is ipinapakita lamang natin na talagang tayo dependent sa Kanya, na faithful tayo sa Kanya, kasi naniniwala tayo, we believe na ano may ipapanalangin natin by faith, is ipagkakalob nito, mga kapatid. Ganun po yung ating Panginoon. Amen? Kaya tingnan mo, sinabi ko sa Our Father, diba? Give us our daily bread. Hindi ba pwede sinabi na ng ating Lord, give us our monthly bread or yearly bread? Talaga yung mga kapatid, kung susuriin nyo. Ibig sabihin, daily. Sinabi ng Lord, daily, para nasa ganun tayo, bilang kanyang mga anak, dapat araw-araw tayo nananalangin. Kaya sabi ni Paul, di ba, pray without ceasing. In season and out of season, dapat nananalangin tayo, mga kapatid. Naglalakad man tayo, nasa trabaho man tayo, kumakain man tayo, natutulog man tayo, nakahiga man tayo, lahat, mga kapatid, in season and out of season, dapat nananalangin tayo, mga kapatid. Pero the question is, mga kapatid, ito yung tanong, what prayer really is? Ano nga ba talaga yung panalangin, mga kapatid? So sa gabi nito, mga kapatid, itatake na po natin shortly or briefly is yung moral application, mga kapatid. Amen? Kasi alam na po natin ano yung kahalagahan ng panalangin. Bakit tayo nanalangin? Tinuruan na tayo manalangin. Amen? And then, nagawa na po natin manalangin. Nagamit na po tayo para sa panalangin, mga kapatid. Ito yung mga karagdagan, mga kapatid, na in ways, pwede kong i-share sa inyo na magiging karagdagan sa ating mga kaalaman na magagamit natin, mga kapatid. What prayer really is? Ano nga ba talaga yung panalangin, mga kapatid? Sabi dito, mga kapatid, yung na-note natin, it's not being perfect, mga kapatid. Prayer is about being real. Nagiging totoo ba tayo sa ating Panginoon, mga kapatid? Amen? Kapag nagpipray tayo, hindi naman kailangan ng perfecto yung ating pananalita. Hindi naman kailangan perfecto yung ating sasabihin, mga kapatid. Ang gusto lang ni Lord is maging totoo tayo sa Kanya, mga kapatid. That's what prayer really is, mga kapatid. Kung nalulungkot ka, sabihin mo kay Lord. Kung nasasaktan ka, sabihin mo kay Lord. Ganun po talaga yung pagiging totoo sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? It's not controlling God of what you want. Hindi tayo nananalangin para mag-demand tayo sa Lord o para kontrolin natin ang ating Panginoon, para ibigay ang lahat ng gusto natin. Hindi po ganun, mga kapatid. Amen? But God is aligning you. Amen? Of what you need. Ibig sabihin, kapag tayo nananalangin, kung talagang kalooban ni Lord, ito, ipagkakaloob niya sa ating mga kapatid, definitely. Pero kung hindi niya kalooban, hindi niya talaga ito ibibigay, mga kapatid. Hindi siya ganun na smooth. Amen? May mga balakid siya, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, ina-align ni Lord kung ano ba talaga yung pangangailangan mo talaga. Alam naman po natin yung needs, alam po natin yung wants. Agree po kayo, mga kapatid? May pagkakaiba po yung mga kapatid. Ibig sabihin, ang gusto ni Lord kung ano ba talaga yung kailangan mo, na talagang you deserve, mga kapatid. Ayun ang ibibigay ni Lord sa ating, mga kapatid. Prayer is not about experience. Magmalalangin ako dahil gusto ko lang masubukan kung paano ba malalangin. It's not about that, mga kapatid. Prayer is a lifestyle, mga kapatid. Kaya nga, di ba, sabi, minarinig tayo na a prayerful Christian is a powerful Christian, mga kapatid. Kaya kapag naging habit na natin yung pananalangin, it will become our lifestyle. Nararanasan niyo ba yung mga kapatid? Yung tipong hindi ka kailangan itulak para manalangin. Kumbaga, ikaw sa sarili mo, in your personal life, nagagawa mo ito, mga kapatid. Ibig sabihin, sinasanay mo yung sarili mo na manalangin kahit saang lugar ka, kahit anong oras, mga kapatid. Kapag na ganyan yung ginawa natin siyang habit o nakakaunggalaan natin, mga kapatid, magugulat ka na lang sa sarili mo, you're a prayerful person na, mga kapatid. Kahit maglakad ka, kahit nag-drive ka, kahit saan ka mapunta, amen? Nandun talaga yung puso mo parati, yung bibig mo talagang pray ka lang na pray, mga kapatid. It will become your lifestyle, mga kapatid. Amen? Kaya kung gusto natin matupad yung ating mga pangarap, sino dito mga maraming mga pangarap, o hindi pinapanalangin. Amen? Start praying, kapatid. Dapat it will become our lifestyle, mga kapatid. Amen? Kaya dapat, napaka-importante kung ano ba talaga yung panalangin. What prayer really is, dapat kinokonekta natin yung ating sarili sa Diyos. Amen? Are you doing that, mga kapatid? Or baka minsan, ako minsan parang technical na lang minsan. Pag yung lalo pa rin mamadali ng mga kapatid, mga gano'n. Kaya dapat nandun talaga yung puso natin. Kung baga nakikipag-communicate ka talaga totally. Kinokonekta mo yung sarili mo sa ating Diyos, mga kapatid. Amen? Hindi siya yung tipong nakabox. Alam niyo ba yung mga nakabox?
Yung tipong kapag nananalangin ka, kailangan perfecto lahat yung sinasabi mo. Perfecto rin yung pananalita mo, mga kapatid. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Amen? Ang gusto ng Lord is yung maging totoo lang tayo sa Kanya. Maging totoo tayo sa sarili natin, mga kapatid. Kausapin natin siya. Kasi ang ating Panginoon naman, hindi naman, nandiyan lang siya, nakikinig. Kaya nga, di ba, kung sino dito may mga tatay pa, nasa kamay? May mga tatay. O yung may mga anak na lang. Yan. Di ba kapag naglambing sa inyo yung mga anak nyo, parang hindi kayo nagdadalawang isip, di ba? Kahit kotse pa yung hilingin, di ba? Basta, ibibigay talaga. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga anak ni Pastor Bernard at ni Pastora, hindi sila nahihiyang lumapit sa kanilang mga magulang. Bakit po? Dahil kilala nila yung magulang nila. Dahil pama nila, tingnan nila yung mga kapatid. Ibig sabihin nandun yung relationship. Can you imagine, kapag ikaw kaya Raven, may nakita ka isang tao sa labas, kung hindi ka ng bagay, talaga mo bibigay sa iyo. Definitely, hindi kasi wala kayong relationship, hindi mo siya kilala. Unlike sa aking Panginoon, maglambing ka lang sa Kanya, hindi siya madamot, mga kapatid. Dambihin mo na si Lord, mga kapatid. Ang gusto lang naman ni Lord, maging faithful tayo sa Kanya. At maging tapat tayo kung ano ba talaga yung nais natin at gusto natin sa Panginoon, mga kapatid. Ganun po ang ating Lord. Kaya pwede mo sabihin sa Kanya kasi ang ating Panginoon is an understanding God. He understood everything, mga kapatid. Ano ba yung laman ng puso natin? Hindi pa mabanggitin ng ating mga labi. Alam na ni Lord kung ano yung laman ng puso natin at gusto natin hilingin sa Kanya. Prayer must be your lifestyle at dapat hindi tayo nakakalimot na natin. Sabi nga ni Paul, katulad kanina, pray without ceasing, mga kapatid. Para rin siyang oxygen. Tingnan nyo, pag tinakpan niyo yung ilong nyo, kahit pango niya, di ba? Nakakahinga yan. Takpan mo siya ng 5 minutes, palagay nyo, makakahinga ngayon, hindi. Hindi, di ba? Baka ikamatay pa natin. So, ibig sabihin, kung kailangan natin ng oxygen, kapatid, kung kailangan natin ng oxygen, gano'n rin tayo sa panalangin, kailangan natin ng prayer, mga kapatid. Nang sa gano'n, is matugunan at maging malakas tayo spiritually, mga kapatid. Amen? Kasi nga, sabi dito, dapat kailangan natin yung prayer. Akunin natin siya parang oxygen ng ating buhay. Kung kailangan natin makahinga, kailangan natin oxygen para makahinga tayo at mabuhay tayo na mahabang panahon. Ganun din po yung prayer, kapatid. Amen? Kaya sa prayer, dapat bigyan natin ito ng priority. Kung ano ba talaga? Kaya minsan, di ba, kapag nananalangin tayo, minsan, ang more on parang minsan parang nagiging selfish tayo, di ba? Yung parang more on material things, di ba? Di ba yung mga ganon? Yung parang mga bagay-bagay sa mundo, yung mga temporal. Dapat ang hilingin natin, mga kapatid, sa ating Panginoon, yung priority ng ating panalangin, kung ano ba talaga yung kalooban at yung plano ng Lord para sa ating mga kapatid. Hindi yung plano natin para sa ating sarili, kapatid. But that was prayer really is, mga kapatid. If we are praying for the will of God. We are praying, ano ba Lord yung nais mo sa akin? Lord, ano ba yung papagawa mo sa akin? Lord, ano ba ito? Ganun dapat yung mga prayer natin. Hindi about mga bagay na gusto natin sa Panginoon. Amen? Kasi alam naman natin na God is capable. Amen? God is able. Walang bagay na mahirap para sa ating Lord. Siya ang lubos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Amen? He can give you everything what you need, mga kapatid. Pero sabi ng ating Lord, dapat maging tapat lamang tayo at maging totoo tayo sa ating Panginoon kasi God is capable of answering your prayer in His own might, mga kapatid. Ganun ang ating Lord, mga kapatid. Amen? And then, just like, alam natin na ang ating Panginoon, kinakausap natin araw-araw, I believe, amen? Through prayer. Kung nakikinig ang ating Panginoon, He value, amen? Yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon, dapat ganun din yung i-value natin at pahalagahan natin yung panalangin sa ating buhay, mga kapatid. Kaya, may question ulit dito, mga kapatid. Why do you pray? Amen? Bakit na ba tayo nanalangin? What is the truth about prayer, mga kapatid? Ano nga ba talaga yung totoo sa ating pananalangin? Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na ang hindi nananalangin o hindi marunong manalangin ay hindi anak ng Diyos? Amen? Amen? Totoo po yung mga kapatid. Kaya sabi dito, sabi niya, hindi lahat ng anak ng Diyos ay hindi lahat ay anak ng Diyos. Amen? Amen po tayo doon. Kasi ang anak ng Diyos, mga kapatid, is nakikipag-usap siya sa Diyos. Amen? Ganun po yung mga kapatid. Kasi if you are truly the Son of God, dapat nakikipag-usap ka. Bakit po? Kasi kapag nakikipag-usap tayo sa ating Diyos, ibig sabihin natin yung relationship natin, there is a relationship between God and you. That's why you are communicating with Him through
prayer, mga kapatid. Kaya yung bibig natin na to, amen, dapat ginagamit siya para manalangin, mga kapatid. Kaso nga lang, ang nakakalungkot, mga kapatid, tayo bilang Kristiyano, kaya minsan marami na nakikita o nalalaman ng mga Kristiyano, yung bumabagsak, nanihina, nandulupay-pay. Bakit po kaya, mga kapatid? Dahil sila ay prayerless, mga kapatid. Hindi sila prayerful. Bakit po? Kasi minsan, kaya this is the truth about the prayer, mga kapatid. Kanina, tinagal natin, ano ka ba talaga yung panalangin? Amen? Ito naman yung the truth about prayer. Kasi minsan, nanalangin tayo, yung ginagawa natin parang fire extinguisher na natin, Panginoon. Naniniwala kayo, mga kapatid? Kung kailan lang kailangan, saka lang siya gagawin. Hindi ba ganun po yung purpose ng fire extinguisher, mga kapatid? Kapag may sunog, saka lang siya gagamitin, di ba? Ayun, that's wrong, mga kapatid. Mali po siya. Nananalangin lang tayo kapag may pagsubok na. Kapag may siguranin, may mga suffering, may mga trial, may mga desperation, may frustration. Pero hindi dapat ganun, mga kapatid. The truth about the prayer is, even wala kang problema, even wala kang pinagdaraanan, even wala kang struggle sa buhay, dapat nananalangin ka pa rin, mga kapatid. Ganun po yun, mga kapatid. That is the truth about the prayer, mga kapatid. Kaya nakakalungkot na may mga Kristiyanong gano'n, amen? Minsan, ako nakakanasan ko rin minsan, pag talagang sobrang kabisi na talaga, minsan nakakalimutan na tayo natin magkaroon ng mga devotion, mga ganun po. Yung prayer life natin is talagang medyo humihina. Pero sa biyaya ng Lord, mga kapatid, is kapag lumapit naman ulit tayo sa kanya, mga kapatid, at talagang nandun naman talaga yung desire, yung aspiration natin, is wala ng bagay na mayroon sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya dapat, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, is dapat, huwag natin gawin parang fire extinguisher yung ating Panginoon. Amen? Hindi lang during the time na tayo may kailangan. Di ba? Hindi, kasi ang prayer, hindi yung parang, Lord, bigyan mo ako ng girlfriend. Lord, bigyan mo ako ng boyfriend, di ba? O kaya, Lord, bigyan mo ako ng bigas. Amen? Hindi ganun yung prayer. Lord, bigyan mo ako ng pambayad ng kuryente. Hindi po ganun yung prayer, kapatid. Na parang, kung kailan na natin kailangan, saka na tayo mananalangin, mga kapatid. Hindi po ganun. Dapat, ang prayer natin is, Lord, kaya nga, minsan, ang itinipipin natin, Lord, nawa, matanggal na itong storm sa mga buhay ko. Di ba ganun yung prayer natin minsan? O wala na itong pinagdaraanan ko. Dapat hindi ganun, kapatid. Dapat, ang ipag-pray natin kay Lord, tulungan niya ako na mapagtagumpayan ko ang pagsubok na ito. Kasi sa panamagitan ng mga pagsubok na yan, mga kapatid, diyan tayo tinatatag ng ating Panginoon. Diyan tayo tinatitibay, mga kapatid. Kaya dapat our prayer would be, Lord, ano ba talaga yung plano mo sa buhay ko? Lord, ano ba talaga yung gusto mong ipaunawa sa buhay ko? Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko pa? Lord, ano pa yung mga bagay-bagay? Dapat ganun po yung prayer natin. Lord, nawa, tulungan mo ako na maging matatag pa ako sa kabila ng mga pagsubok na to. Lord, tulungan niyo po ako na nawa, ano man itong bagyo o gusto na dumaan sa buhay ko is mapagtagumpayan ko. Dapat ganun po yung mga prayer natin, mga kapatid. Amen. Hindi po yung, kasi minsan parang nagiging self-centered tayo, mga kapatid. Yung puro tayo sa mga temporal thing or mga material na bagay. Kaya, ayun na po, mga kapatid, maraming salamat po. Nawa, sa mga exhortation is may natutunan po tayo, mga kapatid. Ayun po. Question na daw po. Kasara. Malinaw na po. What's next? Kuya Glenn, pwede na po si Kuya Glenn? Kaya na. Nice work? Kaya na yan. Ikaw na lang hindi dito. Ha? Yung ano, yung baga ko. So yun ang mga kapatid. So tayo mga kapatid. Tayo pasalamat sa ating Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord, for this wonderful night, Panginoon. Thank you, Lord God, for your word, for that show exhortation. Lord, nawa, nabigyan natin kayo ng kalooban ng Panginoon at naipasan ng pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God, for the life of my brethren here na nagbigay ng kanilang oras at nakinig, Panginoon. Hallelujah. Wala akong ibang dalahan, Lord God, na pagpalain sila mightily, Lord God, abundantly, tremendously, exceedingly sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Lord God, we praise you, we give you thanks, we give you honor, glory, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
parang ayaw na namin yung